Blessed morning everyone sa Visayas at Mindanao, Philippines. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word God's Spirit and Life Ministry live stream YouTube channel and Facebook channel. So isang mapagpalang umaga po sa ating founder ng The Word God's Spirit and Life Ministry kay Pastor Alfred Islam sa buong pamilya. Lahat ng mga members ng The Word God's Spirit and Life Ministry, Luzon, Visayas at Mindanao, Philippines. Good morning, good morning. So isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At isang mapagpalang umaga din po sa ating pastor sa Bohol, kay Pastor Cupilo, yung munang Bohol, at sa ganun din sa Cebu, kay Pastora Say Pinote. So good morning sa lahat ng mga members, viewers, subscriber ng The Word God's Spirit and Life Ministry, Luzon, Visayas at Mindanao, Philippines. Good morning, good morning. So isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word God's Spirit and Life Ministry live stream YouTube channel and Facebook channel. So isang mapagpalang umaga din po sa ating pastor sa Claveria, Ani, kay Pastor Gio Kaslamat sa kanyang assistant, kay Pastora Perla Catarata sa good morning. At ganoon din sa Claveria, Mati, kay Pastor Bernie Sinagunya. So tayo po manalangin sa Ama. So, lalong-lalo na sa San Isidro Homes, Cabuyao. So, good morning po sa ating lahat. So, welcome po sa ating gawain. Sa lahat ng mga viewers, subscriber kay Doña Arlene Mercado. So, good morning po sa ating lahat. So, welcome po sa ating gawain. Thank you po sa pag-share, sa pakikinig. So, good morning po sa ating lahat. So, tayo po manalangin. Yes, Father God. Good morning, Father God in heaven. Good morning, Lord Jesus. Good morning, Holy Spirit. We come to you in this beautiful days with abundant thanksgiving and praise in the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit. Father, thank you for the great new day, with your unconditional love, joy, patience, loving kindness, mercy, miraculous ways in our life, Father. Thank you, Father, God, for giving us strength, courage, understanding, wisdom, knowledge, and Holy Spirit. You're the best teacher. We acknowledge and allow you to use my mouth to speak your words to every one of us. Thank you, Father God, for giving us million viewers, subscribers sa ating YouTube channel and Facebook at dito sa ating gawain. Thank you sa pagpapadala mo ng mga tupa. Thank you, Father God, sa lahat ng mga naghahanap ng iyong salita at sa lahat ng sulok ng daigdig. Salamat, Father God, sa pagpapadala mo dito sa ating gawain. I'm willing to try and to make your disciple, Father God. Thank you, Heavenly Father, ng aming mga kaawin din ng kagawa ng sandata. Hindi makakagawa ng sandata para gamitin laban sa amin. Dahil ang aming katuwiran ay mula lamang sa Panginoong Kristo. Thank you, Father God, sa triple anointing to impart to me, to your servant, to destroy, to cancel, to rebuke all the works of our enemies, against principalities, against power, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places, Satan, demons, evil spirit, mga espiritu ng destruction, mga espiritu ng witchcraft, mga espiritu ng virus na sinabog ni Satan in the name of Jesus Christ of Nazareth. Pinabalik ko sa Kanya. Sa Kanya, ang lahat ng Kanyang ginawa. Siyang mag-aani sa pangalan ng Panginoong Kristo na taga Nazareth, mga espiritu ng mga virus, mga espiritu ng mga germs in the name of Jesus Christ of Nazareth. Kinagapos kita, tinatalian kita, pinapalik kita sa halos sa iyong pinanggalingan. Your defeated enemies, through the blood of Jesus Christ, naglinis ang pagtawad sa lahat ng amang kasalanan sa pamamagitan ng latay ng Panginoong Kristo, complete healing na tanggap ng mga tao ng Diyos right now from the Luzon, Visayas at Mindanao at Bohol, especially sa lahat ng mga members, viewers, lahat ng connected sa The Word God's Spirit and Life Ministry. Thank you, Father God. You're the best shepherd, you're the great physician, you're the best provider. Thank you, Father God, sa mensahe na kailangan ng mga anak. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray, amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So good morning once again. Tayo po'y magnilay-nilay ng magandang balita
sapagkat hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, ngunit sa salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Kaya yung ating pag-uusapan ay benefits of preaching the gospel of our Lord Jesus Christ. So kaya nga ang pangangaral ng Ebanghelyo ay hindi lamang isang pagkilos ng pagsunod, ito ay isang banal na privilege kapag ipinapahayag natin ang mabuting balita ng ating Panginoon Jesucristo. Ang ating buhay ay nagbabago. Ang ating mga puso ay naligtas. At ang langit ay nagagalak. Kaya pinapalalim din ito ang ating sariling pananampalataya at inaayon ka sa kanyang layunin, sa layunin ng Diyos. So kaya nga ito yung mga benepisyo kung bakit kailangan natin ipangaral ang Ebanghelyo. So ito yung mga benefits. So yung mga benefits ng pangangaral ng Ebanghelyo, ito yung you fulfill God's calling. So yung una, ito yung tinutupad natin ang pagtawag ng Diyos. So kaya nga lahat tayo ay tinawag ng Diyos para mangaral ng Ebanghelyo. So kapag ang pagtupad sa tungkulin ng Diyos ay hindi lamang nangangailangan ng pagiging perpekto. Ito ay katunayan o walang kapintasan na nakaraan. So yung pagiging pangangaral ng salita ng Diyos, ito ay tinutupad natin ang utos ng Diyos. Hindi nangangailangan na magiging perfecto para ikaw ay makapangaral ng Ebanghelyo. O kung ano man yung katayuan mo sa buhay, o kung ikaw ay wala kang kapintasan. So, hindi ito ang batayan. Ito yung nangangailangan na dapat sumunod ka. Kaya ginagawa natin ang pangangaral ng Ebanghelyo dahil sinusunod natin ang utos ng Diyos, dahil ito yung sinasabi na ipahayag natin ang Ebanghelyo sa lahat ng bansa. So, ibig sabihin, hindi lamang lahat ng sumasampalataya. Kaya nga ito'y sinasabi na nangangailangan ito ng pagsunod, pananampalataya at kusang puso na kinakasangkapan ng Diyos ang kanyang mga tinawag at lumalakad kasama nila sa bawat hakbang ng daan. So kaya nga sinasabi niya sa Mateo 28 verse 19, "Kaya humayod kayo at turuan ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo." So ito yung the Great Commission ng bawat mananampalataya. Na ito yung sinasabi na dakilang utos ng Diyos sa atin na ibinibigay sa atin ang tagubilin pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay at bago ang kanyang pag-akyat sa langit. Ito yung pangunahing misyon para sa mga mananampalataya. Ito yung sinasabi niya na go, maging aktibo sa pagpapalaganap ng mensahe. Kaya nga sinasabi pa niya, at gumawa ng mga alagad, disipulo, mag-ibanghelyo at tulungan ng iba na lumago sa pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya sinasabi niya, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Sabi ng Panginoon, ituro sa kanila na ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa iyo. At narito ako, sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So, ibig sabihin, kapag ginawa natin ito, kaya nga sa The Word, God, Spirit, and Life Ministry, libre po ang pag-aaral. Kahit mga hands-out, libre ang pag-aaral sa main church, sa Cagayan de Oro. So welcome po ang lahat sa gustong matuto dahil ito yung inutos sa atin. Naganapin, ituro sa kanila, naganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos
ng Panginoon. Kaya nga ito'y sinasabi na kapag ginawa natin ito, hindi tayo nag-iisa. Dahil sabi niya, sumasayo ako palagi hanggang sa katapusan ng mundo. So, ibig sabihin, hindi tayo iiwan. Na ito'y magtuturo at magbinyag. Sabi niya na magbinyag at magturo, dalhin ang mga tao sa pagkakaisa sa Diyos sa pamamagitan ng pagtuturo at mga gawa ng bautismo. So kaya nga, ang lahat ng sumasampalataya ay binabautismuhan. So kaya nga ito'y sinasabi na nagtapos ang Panginoon Jesucristo sa isang makapangyarihang pangako ng kanyang patuloy na presensya. So lagi-lagi siyang nasa presensya natin na tinitiyak ang kanyang mga mananampalataya or mga tagasunod na hindi sila nag-iisa sa kanilang misyon. So kaya nga ito'y sinasabi, nasabi niya, ang pangangaral ay hindi optional para sa isang disipulo. Ito ay isang misyon. So misyon natin na ipalaganap ang Ebanghelyo bilang mga mananampalataya. So ano pa ang tinuturo niya sa atin? You rescue soul from darkness. So iniligtas mo ang mga kaluluwa mula sa kadiliman. At mararanasan mo, you experience the power of God working through you. So mararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan mo na kumikilos sa bawat mananampalataya. So ito ang gawain ng benepisyo ng pangangaral ng Ebanghelyo na tayo makapangyarihan bilang mga lingkod ng Diyos. Mararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat mananampalataya. So ang puso ng Diyos upang tubusin tayo, ibalik at iligtas. Kaya nga't ito'y nakikita natin ay isang mapagmahal na Diyos na umaabot sa kadiliman upang dalhin ang kanyang mga tao sa kanyang kamanghang-manghang liwanag. Mula sa kadiliman, dadalhin tayo sa liwanag. Kaya nga, you rescue soul from darkness. Mula sa kadiliman, ililipat tayo sa liwanag. Kaya nga sinasabi niya sa Romans chapter 1 verse 16, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation. So ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng kaligtasan sa lahat kanino? Sa lahat ng sumasampalataya. Kaya dapat huwag nating ikahihiya ang pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya nga, sa lahat ng ating mga kasalamuha, ang ating isi-share ay salita ng Diyos. Ang ating iisipin ay salita ng Diyos at ang ating isa sa buhay ay salita ng Diyos na huwag tayong mahihiya. Buong tapang tayong ipapahayag ang kanyang hindi natitinag tulad ni Apostol Pablo na hindi siya natitinag sa kanyang pananampalataya. Kaya nga ang Ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo ay tumutukoy sa mabuting balita. So kung mabuting balita, walang masamang balita na ipinapahayag. Kaya hindi tayo magpapahayag na ito, sabi ng ganito, sabi ni Poncio Pilato, sabi ng mga ganyan, mga tao. Huwag nating ipahayag ang salita ng tao. Kaya huwag natin sasabihin ng ganun, bawal daw ito. So ang sabi ng salita ng Diyos, salita niya ay mabuting balita. Ibig sabihin mabuting balita, salita ng Diyos ang ating ipapahayag na ito'y buhay sa pamamagitan ng buhay at kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo para sa pagtubos sa sangkatauhan. Tayo'y naligtas. Ito yung dapat nating ipahayag dahil sa pamamagitan lamang ng Panginoon Jesucristo ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. Ang Ebanghelyo ay hindi lamang sa mga salita, ito'y ang banal na paraan kung saan iniligtas ang Diyos ng inililigtas ng Diyos ang kanyang bayan, ang kanyang tao. Kaya nga, ito yung kaligtasan
ligtas ka kung ikaw ay sumasampalataya. Ang bawat sumasampalataya ay ligtas. Ang kaligtasan ay makukuha lamang ng lahat ng sumasampalataya nang walang pagtatanggi. So dapat lahat ng salita maniwala tayo. Lahat ng kanyang salita, dahil ang plano ng Diyos sa kaligtasan ay nagsisimula sa Hudyo hanggang sa pinagtipanan ng mga tao na pinalawak sa mga Hintil o mga Hudyo na nagpapakita ng kanyang kasamang biyaya. So kaya ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na ito'y nakikita bilang isang batong panulong ng mensahe ni Apostol Pablo na binibigyan diin ang pananampalataya, katapangan, at ang pangkalatang abot ng kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapahayag natin ng Ebanghelyo. So ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan sa lahat ng sumasampalataya, kaya huwag nating ikahiya ang salita ng Diyos. Kaya nga, ano pa ang tinuturo sa atin? Ito yung your growth spiritually. You grow spiritually na sinasabi sa banal na kasulatan. Ang spiritual na paglago ay ang paglalakbay upang maging higit na katulad tayo ng katangian ng ating Panginoong Kristo. Ito yung pagpapalalim ng ating pananampalataya, paghubog sa pagkatao, at pagsasabuhay ng kanyang salita ng may pagmamahal at kapangyarihan. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan sa Philemon chapter 1 verse 6, that communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good things which is in you in Christ Jesus. So, ang magandang balita na ito yung bahagi ng palalangin ni Apostle Pablo kay Philemon na itinatampok nito at kung paano natural na humahantong ang pananampalataya sa ating Panginoon Kristo sa aktibong pagbabahagi at nakikita kabutihan. Kaya nga, the communication of thy faith, ibig sabihin, ito yung pakikipag-usap ng ating pananampalataya na tumutukoy sa pagbabahagi o pakikisama ng pananampalataya, hindi lamang sa salita, kundi sa mga gawa, kabutihan, loob, at pamumuhay. Kaya nga sabi niya rito, may become effectual, ibig sabihin, maaring maging mabisa ang panalangin ng may pananampalataya tulad ni Philemon ay magiging makapangyarihan, mabisa at maimpluwensyahan. So kaya nga by acknowledging of every good thing, sabi niya, sa pamamagitan ng pagkilala sa bawat mabuting bagay na nasa iyo, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon Kristo na sa atin ang mabubuting bagay dahil tayo sumasampalataya sa Panginoon Kristo. Ito'y nangangahulugang ito ng pagkilala at pagsasabuhay ng lahat ng espiritual na pagpapalan at may katangian na nagmumula lamang sa pakikipag-isa natin sa ating Panginoon Kristo. So kaya nga ito yung habang binabahagi natin ang ating pananampalataya at mas maiintindihan natin kung bakit kailangan natin ipahayag ang magandang balita at ito yung mga benepisyo natin na natatanggap kapag tayo nagpapahayag. Kaya nga ang dapat lang natin isa-isip ay salita ng Diyos. Ang dapat natin sasabihin ay salita ng Diyos at ang dapat nating isabuhay ay salita ng Diyos. So nasa salita lang ng Diyos ang lahat. Kung gusto mo maging hayahayang buhay, nasa salita ng Diyos. Kung gusto mo walang sakit, nasa salita ng Diyos. Kung gusto mo na
mananatili ang kalusugan na sa salita ng Diyos, walang damage. Kaya kailangan lang natin ng oras para pagnilay-nilayan ang salita ng Diyos. Kaya nga ano pa ang tinuturo ng pagbabahagi ng salita ng Diyos? Anong mga benepisyo? Ito yung you stored up eternal rewards. Kapag ikaw ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, nag-iimbak ka ng walang hanggang gantimpala. So, ibig sabihin, walang hanggang gantimpala kapag tayo nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ito yung walang katapusan na pagpapala. Walang complete. Ito yung bilang mga mananampalataya, hindi lamang tayo nabubuhay para sa buhay na ito. Ngunit tayo ay namumuhunan sa walang hanggan. Ibig sabihin, bawat gawa ng pananampalataya, pagsunod, ito ay pagbubukas palad at pagmamahal na ginagawa para sa ating Panginoon Kristo, ay nag-iimbak tayo ng makalangit na kayamanan na hindi maaaring mawala o hindi masira. Kaya kapag tayo nananatili, anuman ang mga bagay na pinagkaloob ng Diyos sa atin dito sa libutan, mananatili ito sa atin na hindi mawawala hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Ito yung nag-iimbak tayo ng makalangit na kayamanan na hindi maaaring mawala o masira. Kaya sinasabi niya sa Daniel, chapter 12, verse 3, ang mga umakay sa marami sa katuwiran ay magniningning na para mga bituin magpakailanman. Praise the Lord. So ito yung reward natin bilang mga nananatili. Kaya nga sinasabi dito, ang mga marurunong ay tumutukoy sa mga namumuhay ng may makadiyos na pag-unawa at pang-unawa. Pagkaunawa at pang-unawa. So kaya nga ito'y sinasabi, nagniningning na gaya ng ningning ng kalawakan. Ito'y tumutukoy sa isang nagniningning, walang hanggang gantimpala. So ang mga nananatili sa pananampalataya sa Panginoon at ipinapahayag natin ang salita ng Diyos, lahat tayo binigyan ng otoridad na magpahayag, hindi lamang mangaral. Lahat ng sumasampalataya. Kaya nga, kapag ginawa natin ito sa lahat ng ating nai-encounter, ang sabi dito, tayo'y nagniningning na parang bituin sa kalawakan, na tumutukoy na isang nagniningning na walang hanggan gantimpala. Ibig sabihin, hindi mauubos ang gantimpala natin. Na maihahambing sa nagniningning sa langit kapag tayo ay ginagawa natin ito. Nananatili tayo sa pananampalataya. Kaya sinasabi niya na mananatili ang walang hanggang gantimpala sa lahat ng nagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya ito yung sila na nagbabalik sa maraming katuwiran. So, ibig sabihin, kapag ibinibigay natin ang katuwiran sa sangkatauhan, ang salita ng Diyos, ay nagtatampok ng pangmatagalang epekto ng ng gabay, pagsasabuhay sa iba patungo sa Diyos. So kaya nga, ito yung kapag tayo nagbabahagi ng salita ng Diyos, marami ang gagabayan ng Diyos, pangmatagalang epekto. So kaya kahit ano mangyari sa sanlibutan, hindi mababalisa ang mga namumuhay sa katuwiran, namumuhay sa salita ng Diyos. Kaya bilang mga bituin magpakailanman, ay nangangahulugan ng walang hanggang kaluwalhatian, karangalan na binibigay ng Diyos sa lahat ng nananatili sa salita ng Panginoon, isinasabuhay, ibinabahagi. So kaya po, wag po tayo mahiya sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Dahil ito'y makapangyarihang paalala ng buhay na namumuhay sa paglilingkod sa katotohanan ng Diyos at pag-akay sa iba tungo sa Kanyang may walang hanggang kahalagahan.
Kaya nga ito'y sinasabi na sila yung mga matatalino. So kaya nga walang kwenta pala ang talino sa sanlibutan kung wala kang alam sa salita ng Diyos. Kaya nga ang pinakamatalino, ito yung may alam tayo sa salita ng Diyos. Kaya nga, thank you Lord. At matalino. Salamat. Kaya silang matatalino ay sisikat na parang ningning sa kalawakan at sila'y nagbabalik sa marami sa katuwiran bilang mga bituin magpakailanman. So ito yung mga taong naglilingkod, nananatili at ipinapahayag ang mabuting balita. Hindi lamang preacher ang nagpapahayag sa lahat ng sumasampalataya. Kaya kung sino yung nakaka-encounter mo, ang pag-uusapan ay salita ng Diyos. Ang iisipin ay salita ng Diyos at ang isa sa buhay ay salita ng Diyos. Dahil ito yung matatalinong ginawa ng Diyos na sila ay sisikat na parang nagniningning sa kalawakan. Ibig sabihin, ikaw ay magliliwanag sa sanlibutan dahil sa pagpapanatili mo, paglilingkod mo, at pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya ito yung mga mensahe na sinasabi sa banal na kasulatan na ito yung preaching the gospel, the benefits of preaching the gospel. So yan yung mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin. Kaya tayong lahat ay may otoridad na magpahayag na magandang balita sapagkat kapag ginawa natin ito, nag-iimbak tayo ng walang katapusang gantimpala bilang mga mananampalataya. Kapag ginawa natin ito, tayo ay mananatili, anuman ang binigay ng Diyos sa atin, mananatili sa atin ang gantimpala ng Diyos dahil tayo'y naglilingkod, isinasabuhay, isinasaisip ang bawat salita. Kaya kapag ginagawa natin ito, tayo ay ang spiritual na paglago. Ito yung nagiging higit tayo na katulad ng ating Panginoon Kristo. Nagiging katulad tayo ng ating Panginoon Kristo kapag ginawa natin na tayo'y nagbabahagi ng salita ng Diyos. Isinasabuhay. So kaya nga mahalaga ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo dahil ito yung benepisyo na makakamta natin kapag tayo ay sumasampalataya, isinasabuhay. At kapag isinasabuhay natin ang salita ng Diyos, nananampalataya tayo ay sinasabi dito na iniligtas tayo mula sa kadiliman tungo sa liwanag at mararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng gumagawa ang Diyos para sa atin. Dahil iyan ang mga benepisyo sa pagbabahagi natin, pagsasabuhay, pagsasaisip ng bawat salita ng Diyos. At kapag ginawa natin yon, tinutupad natin ang pagtawag ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat bilang mga mangangaral, bilang mga mananampalataya. Kaya iyan yung salita ng Diyos na dapat nating isa-puso, isa-isip, at isagawa. At hindi lang yon, lagi nating sasabihin ang salita ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Kaya, para magawa natin ito, kailangan natin na tayo ay magpasakop lamang sa pamamahala ng ating Panginoon. So, Kristo, siya ang ating Panginoon. Siya ang ating buhay. Kaya nga, sa pamamagitan ng panalangin ito, maniwala tayo na ito yung kahalagahan ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kaya,
papasukin natin siya sa ating buhay. Siya ang ating Panginoon. Siya ang ating tagapagligtas. Siya ang ating tagapagpagaling. Ang Panginoon ang the best doctor at ang medicine ay ang salita na ng Diyos. Ang salita ng Diyos. So kaya nga tayo manalangin. Repeat after me. Heavenly Father, alam kong pinaghiwalayan ko sa aking kasalanan mula sa iyo. Salamat sa pagpapadala mo sa iyong bugtong na anak upang mamatay sa aking lugar sa ikatlong araw ay muling nabuhay para sa aming lahat. Panginoon Jesus, kailangan kita, nagtitiwala ko, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan. Sa isip, salita at sa gawa, sinasadya man ito o hindi sinasadya, salamat sa pagpapatawad mo. Pinubuksan ko ang pintuan ng aking buhay, tinanyayahan kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa pagtanggap mo sa akin sa iyo walang hanggang pamilya. Salamat ikaw po mag-aral sa trono ng aking buhay at isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay at mamuhay ako ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Kaya iyan ang magandang balita na ipinahayag sa bawat isa sa atin. Kaya nga mahalaga ang salita ng Diyos. So tayo manalangin sa Panginoon. Yes, Father God, in the name of Jesus Christ of Nazareth, with the power of the Holy Spirit. Salamat Ama sa salitang ipinaalala mo sa bawat isa sa amin, mga benepisyo ng pagbabahagi ng Ebanghelyo. Salamat Ama sa pag-alam mo sa amin ng isang banal na apoy upang ipangaral ang iyong Ebanghelyo ng may pagsinta at katapangan. Salamat Ama na tinutulungan mo ang bawat isa na maghanap ng iyong kaluwalhatian. At salamat Ama at upang matupad ang bawat layunin ng may kagalakan. Kaya salamat Ama sa talitang ipinapaalala mas sa bawat isa sa amin. Salamat Ama na kailangan ng bawat isa na marinig ang iyong katotohanan. Kaya salamat Ama sa paggamit mo ng aking mga bibig sa lahat ng sumasampalataya upang ang kaluwalhatian, katotohanan ay mapasa walang hanggan sa lahat ng sumasampalataya sa iyo, Panginoon. Thank you, Father God, sa bawat sumasampalataya, bawat nananatili, ay laging mananatili ang bawat salita mo. Dahil ang iyong salita mo ay complete na mga pagpapalang ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Na walang pagkukulang sa pamamagitan ng iyong pag-ibig, na walang pagkukulang sa mga pagpapalang spiritual. Pagpapalang financial, pagpapalang emotional na ibinuhos mo sa bawat isa sa amin. Siksik, liglig at umaapon ng pagpapalang ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin na mananatili hanggang sa iyong pagbabalik. Dahil ito ang pangako mo sa bawat isa sa amin. Dahil sa katotohanan ng iyong salita, mananatili ang bawat kagalakan, pag-ibig, kapayapaan, katalinuhan ng iyong mga anak upang maisakatuparan ang iyong mga layunin. Thank you, Father God. You're the best shepherd. You're the great physician. You're the best provider. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All the glory and the honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So good morning and God bless po sa ating million viewers. Doña Erin Mercado, Doña Evangeline Natividad, at Doña Chona Pagalan. So good morning po sa ating lahat. So isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Bye for now. Hanggang sa muli po natin gawain. God bless at ingat po tayong lahat. Please share and subscribe. Spread the good news. So kaya nga kapag ginawa niyo ito, na ipinabahagi niyo ang salita ng Diyos kahit hindi kayo nagsasalita, para na rin kayo ang magsasalita. Dahil ang kakilala mo, hindi ko kakilala. So kaya nga,
malalaman ng buong sanlibutan ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabahagi nyo ng Ebanghelyong ito. Kaya ito'y magandang balita ng kaligtasan na dapat natin is bahagi ang Ebanghelyo. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Good morning and God bless po. Ingat po tayong lahat. Bye for now.